Canton Gaming. Yan! Canton Gaming ka pa, ha? Ang nakakatawa, putya, may nagtanggol. Ang sabi, lalaki pa din naman yan si Father. Siyempre, meron ding nangangailangan din yan. Sinasabi niya yung mga pirmahan sa signature. Siyempre, wala naman aamin, di ba? Wala naman talagang aamin. Pucha, may umamin ba sa ganyan? Pumirma ako, nakatanggap ako ng 150 kapalit ng pirma. Hindi kumikibo lahat. Konti lang ang minority na tatayo para sa kanya. Ma-impeach ulit Hindi, si Sara. marami rin sa minority. Kaya na-approve, di ba? Na-approve lang. Go for the impeachment of VP Sara. Marami rin sa, Sa minority. minority. Oo. Kaya lang, ang question dyan, What's up mga kayon? Welcome back pa rin syempre dito lang sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Isang magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat mga kayon. Joe Malone TV, Issue ng Bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban. January 5, nagbalik na Monday. Nagbalik na lahat sa kanilang mga opisina, mga papasok at sa trabaho. Boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap, di kami natitinag. Walang palusot, walang dayaan, tunay ang serbisyo, direksyong usapan. Oy, maganda yung pag-uusapan natin ngayon mga kayon. Siyempre, tuloy-tuloy lang ang pasok dito sa Joe Malone TV channel natin. Kung saan pinag-uusapan natin ang issue ng Pilipinas. Real talkan, bardagulan, asaran. Totoo ang Na merong kwenta, syempre. kulay, walang kampi. Balita, Katotohanan. katotohanan Para sa bayan. para sa bayan. Alright, isang mega love shoutout sa lahat ng viewers natin dyan. O, shoutout sa inyong lahat, yung mga OFW ka man o dito ka sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, nagtatrabaho, naapektuhan. At syempre, meron kang malasakit sa Pilipinas. Abay, welcome na welcome ka rito. Bakit hindi matabang binte? Yung mga migrated nga sa ibang bansa eh. 'Di ba? Nagkikibalita pa rin sa Pilipinas at kung ano-ano na nangyayari. Kahit na hindi na sabihin na natin na hindi sila ganun apektado dahil nga siguro nag-migrate na sila sa ibang bansa. Pero syempre, somehow, may dugong bughaw pa din yan, 'di ba? Kaya nakikibalita. O, mega love shoutout sa lahat ng viewers natin, OFW ka man, o dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Maraming salamat sa iyo at Happy New Year na din! Dahil sa pagsuporta nyo sa Joe Malone TV, Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Alam ko naman nakikibalita kayo dito sa Pilipinas. Pero maraming salamat sa inyo, ha? Attendance check muna tayo dyan, mga kayon. Paki-comment dyan sa baba yung pinaka-exact location nyo, abroad ka man o dito sa Pilipinas. Dyan, sa comment section, ha? Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Dahil since na nagkaka-atakihan na, o binubura na yung mga DDS vlogger, yung mga DDS na vlogger, tinitirya yung mga page namin, diyan sa description mga kayon, punta kayo. Merong link dyan ng mga backup na channel natin, YouTube. Medyo marami-rami yan. Sana sipagin kayo na makapag-subscribe. Paki-click. Yan, ano na yan eh. Kasi pag sinabi ko dito, syempre pag sinearch mo, marami pang lalabas eh. Ayan, pag click mo, re-redirect ka niya sa link sa channel mismo, tapos paki-subscribe, paki-click yung bell icon para lagi kayong may notification every time na mag-a-upload tayo araw-araw. Okay? Yun na. Maraming salamat sa mga gagawa niya, sa mga magsasubscribe. Alam niyo na kung sino kayo. Alam ko naman dito sa atin, isa lang ang pinaglalaban natin, si Tatay Digong at mga Duterte. At nang umayos naman yung bayan natin, ihinto na natin, mga kayo, yung hilahan ng Pilipino pababa. Yung wag ka na mag-subscribe dyan. Sila lang naman yung ano eh. Yung parang ayaw nangungusan. Di ba? Ayaw na nauunahan. Aminin naman natin o hindi, merong ganun mentality yung Pilipino. This time, mga kayon, paki-subscribe. Wag na,
Malaking bagay yan. Wala namang bayad dyan. Hindi naman ako yayaman ka agad dyan. Di ba? Pero syempre, pinaghihirapan ko pa rin to. Araw-araw pa rin akong bukas. Parang tindahan. Lagi ko sinasabi yung pag-vlog, yung ganito, yung podcast. Kahit sinong content creator, kahit sinong vlogger, parang tindahan yan. Pag nag-upload ka, may views ka. Ang tindahan, pag nagbukas ka, may benta ka. Pag nagsarang tindahan, wala kang benta. Pag hindi kami nag-upload, wala kaming views, wala rin kaming kita. So, parang parehas. May pagka-similarity yung logic. Wala pong bayad yung pag-subscribe. Subscribe nyo lahat po ng channel ko. Maraming salamat. Ihimtunan natin yung ganyang klaseng crab mentality. Otherwise, wala naman yayaman sa atin. I mean, hindi naman ako kaagad yayaman pag nag-subscribe kayo. Kayo naman, wala namang mawawala sa inyo pag nag-subscribe din kayo sa akin. Ano pang gagawin natin? Di magilahan na lang tayo pataas. I-comment nyo dyan sa baba yung channel nyo. Huwag nyo na sabihin na paki-subscribe kasi bawal kay YouTube yun. Sabihin nyo na lang na andito na ako, punta ka sa channel ko. Ay, punta ka sa bahay ko. Ganun na lang, pupunta ako mismo, magsusubscribe sa inyo. Wala namang bayad dyan. Wala namang problema kay YouTube kung marami kang sinubscribe, di ba? Maraming salamat. Umpisahan na natin to mga kayong issue ng bayan ating pag-usapan. Ayan na, patay. Si Pader. Pader, ano na naman ginagawa mo dyan? Diyos ko naman, tingnan. Anti-Duterte na pari na si Father Flavi Villanueva huling nakafollow at like sa isang adult page na naglalaman na malalaswang content. Yun, yung may circle na, yung Canton Gaming. Yan! Canton Gaming ka pa. Ang nakakatawa, putya, may nagtanggol. Ang sabi, lalaki pa din naman yan si Father. Siyempre, meron ding nangangailangan din yan. Ganun naman pala eh. Di sana, hindi ka nagpare. Ang hindi ko maintindihan, parang ganito yan eh. Yung pumunta ka ng sabungan tapos dala mo pato. Alam mo yung kwentong ganon? Alam niyo yung kwentong ganon? Kwentong kanto, yung ihalin tulad natin dito doon sa nagtanggol. Vlogger din yung nagtanggol eh. Sinabi niya na, si Father, lalaki din naman niya. Ano naman, di ba? Sana hindi ka nagpare. Same logic. Alam niyo, mahilig ako sa ganun eh. Yung metaphor na same logic. Same logic. Sabungan. Nagdala ka ng pato. Yan. Mali. Tama, mali. Mali! Sabungan nga eh. Tapos nagdala ka ng pato. Ang nakakapagtaka, may sumuporta, tumaya sa pato. Ganun na ganun yan. Di ba? Ganun na ganun yan. May tumaya sa pato. Ang pinaka-worst doon, nanalo yung pato. Hindi, inahalin tulad ko lang. Pari ka eh. Okay. Siyempre, tatalikuran mo yan. Yung pangangailangan ng flesh ng katawan mo. Kasi nga, ang gusto mo magserbisyo. Tapos nakapalo ka dyan. Ang susunod na nangyari, imbis na ipaliwanag na itong pari na to kung bakit siya nakafollow daw, ang ginawa, pinrivate. Kasi pwede mo i-private yun eh. Yung kung sino yung mga pinafollow mo. Kunyari ako, content creator ako. Di ba? Vlogger ako. Pwede ko i-private yung mga pinafollow ko para hindi nyo makita. Ganun ang ginawa ni Pader. Pinrivate niya instead of ipaliwanag kung bakit siya nakafollow sa Canton Gaming. Pansit Canton Gaming. Huli ka, Balbon! Huli ka, ha? Ito, isa pa. Hapon lang to. Inisyuan agad ako ng arrest warrant. Walang problema yan, haharapin ko ang kaso, pero dapat mahiya sila sa taong bayan, which is true. Ang magnanakaw ng bilyon at trilyon ay libre at hindi napanagot. Pero ang mga nagprotesta at nagpahayag ng galit sa pandarambong ng pera ng bayan na tulad ko ay kinasuhan. Retired Major General Romeo B. Pokis. Alam nyo, saludo ako sa mga ganitong tao eh. Kaya Pokis. May estudyante ako noon. Pokis. Para doon sa mga nagtataka, wag po kayong mag-alala. Nasa mabuting channel po kayo. Alam nyo, ayoko yung pagmalaki pero minsan yung nagkikinig, minsan gusto rin lang hanapan ng butas yung nagsasalita. Sino ba yan para sundan ko? Sino ba yan para i-follow ko? Sino ba yan para paniwalaan ko? Huwag po kayong mag-alala. Nasa mabuting channel po kayo.
Ako po ay nagtapos ng psychology, AB Psychology sa Arellano University at nakapagturo din ako sa mga university ng psychology, syempre. Gaya ng Adamson University, yung ABE. Alam niyo yung ABE, yung ang may-ari, yung AMA din, di ba? Yung AMA Computer. Nagturo din ako dyan ng psychology. At syempre, naging mabuting college professor din naman ang inyong lingkod. So, nasa mabuti kayong channel. At nung college ako, I remember I was the president of the Psychology Society. Marami makakano niyan. Marami makakapansin niyan dito kung mayroon ng mga estudyante nakikinig sa akin. So, nasa mabuti po kayong channel. Huwag po kayong magalala. Hindi po ako basta-basta political vlogger na namumulot na ng content sa labas. Di ba? Nasa mabuting channel po kayo. Okay? Ito totoo. Ito real talk. This is the price I have to pay because I saved my country and the youth. Rodrigo Roa Duterte, the former president of the Philippines. Tama, mali. Di ba? And I have to give credit when credit is due kay Tatay Digong. Talagang siya lang naman talaga ang matinong presidenteng naabutan ko at naging na-aware ako sa kamalayan ko. Di ba? Talagang siya lang naman, 10 years na pass. Hindi lang yan, yung talagang, ito lang, hindi nila kayang sugpuin, yung drugs eh. Ako, naniniwala ako sa channel ko na to. Hindi ko kayo pinapwersa maniwala sa akin. Pero I think at I strongly believe na sa likod ng gobyerno natin, meron talagang sindikato. Totoo yan, channel ko to. Channel ko to and I have my own privilege and my own right o freedom of speech na magsalita kasi opinion ko to eh, 'di ba? Opinion ko to, channel ko, hindi ko naman sinabing maniwala yung mga nanonood sa akin, yung mga viewers ko, pero nagegets nila to. Matatalino tong mga viewers ko. Naniniwala ko na ang pinakamataas sa Pilipinas hindi presidente. Sindikato. Sindikato. Iilan lang yung matatapang dyan sa umpisa. Pag nandoon na, kakainin na ng sistema. Kasi, syempre, may sindikato sa likod niyan eh. Babatuhin tayo niyan. Anong pinagsasabi mo? Wala ka namang ebidensya. Kaya nga opinion ko eh. And I have the rights to speak about my freedom of speech. Not unless the freedom of speech itself, it's not free anymore. Diba? Article 3, Section 4. The freedom of speech. Diba? Freedom of speech. Pag mali ako, di mali ako. Sabi ko nga, opinion ko lang. Hindi ko naman sinasabing maniwala to eh. Pero matatalino to mga audiences ko. Mga viewers ko. May sindikato sa likod niyan. Bakit ka mo? Parang ano na eh. Too obvious na eh, no? Too obvious na nangyayari sa Pilipinas. Gatasan, no? Kuha ka ng pera doon. Yung perang kinukuha, hindi lang pesos ang pinag-uusapan natin dito. Billion eh. Diba? Hindi lang 100 pesos, 100,000, hindi nga 100,000, 100 million, billion, trillion. Tapos sasabihin nila, mahirap ang Pilipinas. Walang pera ang Pilipinas. So, come on, mamon, salmon del mundo. Diba? Panoorin natin to mga kayon. Mamaya na tayo magano dahil baka mamaya hindi na naman tayo umabot kay Ted Filon. Ilang video na yung hindi umabot sa Ted Filon. Kakadaldal natin dito. Pasensya na mga kayon. But alam nyo sa totoo lang, ligaya na sinabi ko nasa tamang channel kayo. Madaldal ako in a way na may sense akong kausap. Dahil kung wala akong sense na magsalita dito, na speaker dito, na host, malamang walang makikinig sa atin. And hindi ko yan binoboast, hindi ko yan binabrag. Ang gusto ko lang ma-realize ng mga ibang manonood sa atin na may bearing din naman si Joe Malone. Kumbaga, may kwenta naman yung sinasabi niya. 'Di ba? Kasi ang goal natin dito is not to ang goal natin dito ilatag yung issue, pag-usapan, himahimayin, and then nasa sa atin na 'yon. Kung sino yung papaniwalaan natin. Ganoon naman lagi eh, 'di ba? Ganoon naman lagi. Ako nilalatag ko dito na ganito, ganyan, ganon yung mga issue ng bayan. And then sa huli, conclusion tayo. Lagi ko naman sinasabi, opinion ko to, channel ko, hindi ko naman kayo pinipilit na maniwala sa akin at hindi naman ako nagpapa-aklas na mag-revolusyon tayo, di ba? Based on my own opinions, not others or any affiliate opinion, okay?
Wala naman tayong natatanggap na pera. Ano ko lang to, sariling sikap ko to. Kaya nga araw-araw ako, nagsusumamo nga ako sa inyo. Huwag kayong mag-skip ng ads eh. Di ba? Mag-subscribe niyo yung mga channel ko kasi doon, kikita ako. Di ba? And I thank you. Panoorin natin susunod na bigyan natin ng bigyan natin ng inputs. Lagyan natin insertion. Lagyan natin proponents kasi baka mamaya makopyright tayo na itong bilyonaryo eh. Ganun talaga. Lagyan natin insertion. Kasi nga, si Presidente, sabi niya, ICI na ang bahala. Oo. Kaya ang Sus! Kongreso, ang House, huminto. Oh, yes. Ang problema, hindi naman niya sinuportahan ni Presidente yung ICI. Sabi nga ni Sec Singson sa akin, walang pondo. Oo. Sa dyaryo lang daw yung pondo. Oo. Tapos, walang kapangyarihan. Yung batas, sabi, mamadaliin, tatapusin namin ng before Christmas. Oo. Hindi naman natapos. At walang nakulong. Overtime pa kami noon Oo, para December tapusin yun. pa na, Pero oo. hindi rin tinapos. Pagkatapos, may problema pa Hindi na dahil tinapos natatakot na yung mga commissioners. Sabi nga sa akin, paano yan? Nag-iimbestiga kami. Tataas na tao, wala naman kaming immunity. Oh. And only a law can provide that. Nag-dili-dali, so hanggang nag-resign na lahat. Budol din eh, no? Budol din yan. May bayad ba? May bayad yung OT? Wala. Wala. Ang question ko doon, Attorney Jess, di ba minamadali nga yung ICI? Tapos may kinikreate ang Congress, naipasa na yung 2026 budget, hindi pa rin nagagawa yung proposed Independent People's Commission na papala Natapos sa na namin ICI. yun sa committee, natapos Oo. na ng Senate. Pero Ang kailangan naka-appending sa nga House lang- APRO. Sa APRO, ang kailangan nga talaga i-certify as urgent ng Oo. Presidente, pero hindi niya naman sinertify. Pero sa Senate, nasa plenary debate na. Pero sa inyo, nasa committee pa, House Committee on Yes. Appropriation. So, meron ng budget na naman for 2026. Di wala na naman pondo tong People's Kaya nga, Commission na to. kaya- Kailang i-earmark na naman Kaya yun. nga, ang nagtataka ako kung seryoso ba talaga ang gobyerno para imbestigahan. Dahil sa Yan. halip na madaliin, tumatagal. Lalong tumagal. Ano naman yun eh. Di na bago yan. Puta, di naman ganun katanga yung mga Pilipino para hindi malaman kung ano ibig sabihin ng mga yan. Paano kung si Ombudsman na lang ang asahan natin? Patay. Para hindi na redundant or duplicate. Oh, yes. Andiyan naman si Ombudsman. Pero, Remove nanahimik. yan. Parang medyo Baka tumahimik si naman Ombudsman. Ang problema nga kay Ombudsman, masyado siyang close sa Renovate. Malacanang. And he's acting like not just an ombudsman but a member of the cabinet of the president. Yes. Di ba? Sinasabi niya noon, yung ICI wala na yan. Samantalang yung ICI yan ay creation of an executive order of the president. Pero parang sinasabi niya, wala na yung ICI. Tapos na yung trabaho niya. Dapat Nauna wala pa siyang pakialam eh, Dapat no? wala siyang pakialam. Ombudsman siya. Nakapalitan na Di ba? talaga yan. Gawin na natin ICU. Hindi, saka alam mo, Okay, pambalance yung kay Rupa May, no? Ako, di ako naniniwala dyan sa ICI, eh. May dahilan niya kung bakit tinayo at bakit sila sinabi nila na, alam na natin to? Alam na natin to? Di ko na kailangan pagdiktigan pa sa inyo. Alam na mga viewers ko to, eh. Baka sabihin, paulit-ulit na lang ako, eh. Alam niyo na to, di ba? Alam niyo na yan kung bakit itinayo yung ICI. Kung bakit tinayo yung ICI, kung bakit sila nangangako na bago magpasko, eh, nakukulong puta, January 5 na, oh. Monday na today, oh. Wala naman na, eh. Hihahayaan na lang malusaw yung issue na yan, sa totoo lang. Bagong pasok ka, kay Atty. Vic. Total, na pag-uusapan natin kanina eh. Si Atty. Vic, ngayon lang. Ngayon lang. Hinuli na si Pokis. Si retired Air Force General Romeo Pokis. May picture na nakaposas siya. Galing to sa page ni Atty. Vic Rodriguez. Hinuli na kasama yung, pauwi siya eh. Galing sa bakasyon kasama yung pamilya niya. So, hinuli na. Ang sinabi dito ni Atty. Vic, malinaw na mensahe ito ng pananakot, pagbusal at pagkitil sa tinig ng lahat ng kritiko na humihingi ng transparency, full accountability at hustisya sa patuloy na paglustay sa kaban ng bansa mula sa Malacanang. Hindi aking galing yan kay Atty. Vic yan, kahit tignan nyo. Okay, Atty. Vic, tuloy natin. ang problema pa ang isa. Jesse. Ang isa pang problema, dapat talaga yung ombudsman non-partisan. Ang problema, Yes. hindi pwedeng mangyari yan dahil nag-announce na si
si ano, SILG. SILG na may possibility na tumakbo siyang Yung presidente. kapatid, si John Vic. Oh, na, Conflict of interest. Oo, So pag na- may kalaban siya tapos kinasuhan ni Ombudsman. meron ng suspecha. Pero what can you say kung about dun sa mga sinasabi niya noon na before Christmas, may makukulong, may magpapasko sa kulungan, and then tapos tayong taong bayan, ang pinaka-narinig natin yung Senate hearings. Pero may nauna pang ibang maimbestiga o makulong kesa dun sa mga narinig natin sa Senate hearings. So ako ang question ko mahirap kasing magpakulong ng mga politiko. Dahil hindi nila alam. mas maingay. Hindi. Saka hindi nila alam kung ano alam nun. Na Oh, pwede yeah, nilang baka ibulgar. bumalik sa kanila. Baka bumalik sa kanila. So, pwede bang nagkakaroon na ng arigluhan na, sige, hindi na lang namin kayo papakulong, wag lang kayo Kala ko kumanta. dati Hindi, kapag tahimik nga eh. Tahimik nga eh. Alam nyo kung anong problema? Alam naman natin yung sagot eh. But hindi natin masabi ng direkta kasi kakasuhan tayo sasabihin. Ano yan? Ano yung pinagsasabi mo, sinasabi mo ng ganyan? Pero alam na natin to, yung sinasabi ni Palsis. Alam na nagkakaroon na aregluan. Pucha naman, para naman tayong bata niyan. Siyempre, alam na natin yan na nangyayari yung mga ganyan. O wag na lang sabihin hindi. Gaya na sinasabi eto gustong-gusto ko talaga si Tiangco pag nagsalita eh. 'Di ba? Sinasabi niya yung mga pirmahan sa signature. Siyempre, wala naman aamin, 'di ba? Wala naman talagang aamin. Pucha, may umamin ba sa ganyan? Pumirma ako, nakatanggap ako ng 150 kapalit ng pirma. Hindi kumikibo Hindi ka lahat eh. makukulong. Pati nga si Saldico, nawala na. O biglang tumahimik nawala na eh. sa di ba? So, Kasi ako, binibigay ko lang sa Christmas season yan eh. Alam mo mga Pilipino, pag Christmas, ceasefire muna tayo. Oo. Let's Except si resume. Leandro Leviste. Oh, except. Maliban. Hindi, nag-declare na si Putang ina, pati yung pati issue nagkakaroon ng Christmas vacation, no? Tayo na. Cecilia, di ba? Until December January 25. 26. For New Year. Oo. New Year's resolution. Oo, for now. Kasi sabihan siya ng nanay niya, Leandro. basta yung problema na yan talaga, yung seriousness ng gobyerno, makukwestiyon dyan ng presidente. Kailangan magpaliwanag siya sa tao. Bakit na ganito yung nangyayari? Ang problema, sanay kasi sila ng may mga ibang politiko na sanay na gusto napapatay na may unbothered. Yan. Unbothered in a way napapatahin na lang nila yung issue, hindi na lang sila mag-iimik-imik. Sasabihin na lang nila na magsasawa din yan, mamamatay din yung issue, makakalimutan din ng tao. Or magkakaroon ng panibagong issue, madadivert yung issue sa kanila hanggang sa mapag-initan naman yung bago na issue. Paikot-ikot lang tayo sa ganun, and as a matter of fact, wala naman talagang nasusolusyonan. 'Di ba? Wala naman talagang nakukulong na direktang related doon. Yung iba talaga malayo. Sacrificial lamb lang talaga. Para lang ma-divert yung issue, masabi na, may nakulong naman na. Anong sinasabi niyong wala? Meron naman. Tangina nyo, 'di ba? Diba yung suspecha mo, kaya bumaba ng -3 ang survey ng Pulse Trust Asia, rating. trust rating, net trust For rating. approval. Naging -3. Kaya hindi saka hindi sincere yung gaya ng sinasabi ni Yusek Castro na bakit pagbibintangan ng presidente siya nga nagbulgar nito. Oh, tapos siya pero- nag-create ng ICI. Siya nag-create ng ICI pero siya rin naman yung nagpabaya for 3 years na masalaula yung budget. Bakit niya pinabayaan? Eh, di ba, Tapos, ang setup natin sa presidential system, Natolongges. In short, sa terminology ni Yorme, natolongges. Congress has the power of the purse. The hindi, executive pero executes alam mo, the, ang presidential system natin, pinakamalakas ang presidente. Sa Amerika, hindi pwedeng magbito Oh, ang presidente. Pero yes. tayo, May line item veto power siya. meron. Kaya nga sa US, sabi niya, ni-review niya, bakit hindi niya nakita yung mga, ang tinik niya, yung mga DBM, yung mga Are we- analyst ang tinik niyan. Pero mo, inalisan ng pondo yung subway. Magkano ang inalis sa mga 399 billion pesos ang inalis sa mga foreign assisted projects. Yung Metro Subway, yes. Na Saka yung Japanese PNR, funded. yung equity natin, yung PNR Elevated Highway. Kaya nga mas binalik mahal ulit. yun. Binalik ulit Mas nila. mahal. Inalis yun. Siya Nilagay sa flood control. Wala. bakit ba hindi nauungkat si DBM Sec Amena? Ayun na nga. Hindi ka Kung pa magtataka. Nananahimik. nag-resign na, di ba? Tapos yung... Pero hindi pa yung tapos. Diba? Bakit nag-resign? Wala na. Wala nang Pero- investigation. Are we sensing na parang impeachable offense yan kay Presidente Marcos? Boom. Pwede. Kasi if we can prove that there's an... Parang duda pa si Kong Erice doon sa pwede. Bakit?
yung trust issues, 'di ba? Yung trust issues, doon pa rin papasok 'yan. O kayo, may tiwala pa ba kayo despite na nangyari doon sa mga corrupt na biro mo, ikaw ang pinakamataas executive position. Tapos naloko ka nung mga natulongges ka ng mga nasa baba mo, ng mga itinalaga mo, patay, 'di ba? Public trust pala. Public trust, 'di ba? Hindi trust, public trust. So 'yun ang pwedeng isa sa mga grounds para sa impeachment. Gaya ng kay BP Inday, napilit nilang kinakaso, di ba? Inexcusable gross negligence. Then, that's part of betrayal of public trust. Yun ang Si sinasabi Attorney ko. Jess Falsis, ito mahilig sa mga impeachment talks. complaint. Oo, sabi ng Tweety Bird ko kasi may ibang nagsabi na mayroon daw magpa-file this year. One against BBM, one against Sara Duterte. Anong mangyayari sa Pilipinas niyan? Baka magkaroon ng unprecedented, hindi ko lang alam, joke lang to, baka seryosohin ako. Baka magkaroon ng joint trial. First time. Pinagsasabi Isa sa nito. umaga, isa sa hapon. Isa sa umaga, isa sa hapon. Hindi. Alam mo naman sa Pero Kongreso. para sa akin, Oh. okay yun. Bakit? Kamo. Kung pareho silang ma-exonerate, at least meron silang fresh mandate for 2 years. Hindi, kawawa naman ang Pilipinas. Nakita mo, ang epekto sa economy ng nangyayaring ito, kawawang-kawa ang Kaya Pilipinas. nga. So, Ang mga impossible tinatamaan scenario. nito, biro mo, ang daming nawalan ng trabaho, sa Alam mo, kayo, yung mga viewers ko abroad, pagka may time, pwede kayong mag-interview, upload nyo sa Facebook. Ano din to, parang vlog para ma-extra income din kayo. You ask local from your country kung ano yung opinion nila sa Pilipinas with regards sa mga corruption. Pwede nyo i-content yan. I'm giving you I'm giving you an idea para may extra income kayo rather than sa mga main job nyo. Na hingin niya lang ng reaction. Wala namang masama doon, 'di ba? Reaction naman nila 'yon, opinion naman nila 'yon para magkaroon kayo ng extra income. So para malaman natin kung ano ang tingin ng bansa ninyo sa Pilipinas despite sa lahat ng mga naririnig at na nababalitaan nila. Yung nasuspend lahat ng mga flood control projects. hindi lang flood control. Ayaw na magnegosyo ng mga Walang kontrata. ekonomiya. Yes. Oo, mababa. Yung ating GDP, na. third quarter is 4%. Yung sabi ng Central Bank, yung 6% last quarter, daw dapat. last quarter is 3.8%. Kaya from a target of 5.8%, naging 5.1%. At dati sabi pa nila, it could go to 6% or wala higher. na yan. 5.1 eh. Nalihis na ngayon, yung mga ang bagsak. ang forecast ng mga bankers na kausap ko, swerte na. Yung first quarter natin, 3%. Kaya pala matamlay ang Pasko. Halos lahat sa social media, Wala masyado in nagbigay person, ng mga medyo regalo. matamlay. 50% ang binagsak ng retail. 50%. Buti na lang may Christmas bonus yung mga congressman. Mas magastos dahil pag nahihirapan ng tao, mas malapit kami sa tao. Ayun. Hindi, saka nag-grant din ng mga Christmas bonuses si Pangulong Marcos sa government agencies, di ba? Sana Sa all. military, sa police, para happy. Dito ba sa bilyonaryo, meron pa? Highest yung 30, wala tayong bonus. yung weakening of the peso. Nakita mo na yung weakening of the peso. Ang daming maapektuhan dyan. While gold is appreciating and silver is appreciating. Tapos ang problema pa natin, maraming nawawalan ng trabaho sa construction, di lang sa construction, pati yung mga Call suppliers. centers, Oh, pero competitive na din. kung Rize, di ba may pending, hindi pa tapos yung kay BP Sara impeachment, naka-pending pa sa Supreme Court yung Wala na yun. Kung pag hindi inaksyon na ng February 6, anybody can file an impeachment against her after February 6. Oo. Friday yun. Ako tingin ko may magpa-file. Oo, kasi Hindi mo na January maiwasan yan. Laging yung makabayan black. Meron. Magpa-file dyan. Pero di ba napruebahan na in the past na they can In fairness naman sa Makabayan Block, pag nagpa-file sila, maganda naman yung pagkasulat. Kaya ako ang inaantay ko, yung mga anti-BBM, pag magpa-file sila kasi, syempre babasahin ko din, dito na ako maganda yung pagkasulat ng impeachment complaint. ito si Pitch ano natin. Ano ang nakikita Ay, mo doon? nako. Impeach. Siyempre, Impeach! what's my take in impeachment? I Oh. really take it personally because I'm Peach. Diba? My name is Peach. Kaya nga. Pero spelling Peach dash CH. So, do you want 2 or 1 impeachment? 1 or 2? Nakakalungkot naman lahat ng balita, Well, actually ako, hindi ko alam.
Ayoko nang sumali. Zero, no impeachment. Hindi naman kasi ngayon ko lang narinig yan eh. Na, Oo. Dati kasi naririnig ko ng BP laging sinasabi Oo. impeachment. Pero Oo, sa yes, tingin delay. ko, Kasi sa tingin ko, ngayon ko mahirap. lang narinig yung Both PBBM. naman, mahirap naman ma-impeach. Kaya Both, mahirap Tsaka na. paano na yung Pilipinas? Pero ako man naintindihan ko, yung sa Kongreso, Napaka-unstable naman. di ba right now, ang Kongreso is controlled by the majority administration. So I don't think it will prosper kay PBM. Ang medyo delikado yung kay Sara, VP Sara, di ba? Why delikado? Konti lang ang minority na tatayo para sa kanya. Ma-impeach ulit si Hindi, VP maski Sara. marami So rin you sa think minority. Kaya na-approve, siya? di ba? We Na-approve nila. go for the impeachment of VP Sara. Marami rin sa, congressman. sa minority. minority. Oo. Kaya lang, ang question dyan, since 2028, malapit na, may mga consequence pag pumirma ka, katulad nung nakaraan. Pag pumirma ano? Pag pumirma May sa mga- complaint, yan ang kaaway ka mga- na ni VP Sara. Diyan dumapasok ang mga willing and dealing behind the scene. Hindi lang ba ni daw VP Sara. Ng mga bilyonaryo. Hindi. Ni BBM. Ano? Hindi. Hindi nyo ba natandaan? Ano po? Senator INC. Bongo. INC. Ano yung INC? Paalala mo. Number Hindi one ko talaga supporter natandaan. ni VP Sara. Hindi naman number Ano one INC? supporter, pero ayaw nila ng impeachment. Kasi magulo daw. Yes. Mga plano ayaw. Ano, idea ni Palsis eh, no? Kasi support, number one support, yari ka ngayon. Number one supporter pala ni BP Inday Sara, INC ha. Hindi nyo na-gets yung meaning ng INC? Hindi nyo ba, ang tingin kasi kulayan eh, no? Ang gusto ng INC kasi transparency. In fairness nga sa INC eh, 'di ba? Simple lang. Kung sila nagkakaroon ng unity o sasabihin ng iba diyan, mas marami Roman Catholic. Okay. Oh, marami ngayon Roman Catholic. Eh ang tanong. Oh, yung unity ba nila sing unity ng INC? Tingnan mo nyo na INC. Oh, tingnan ito ha, ito. Sige. Tingnan nyo yung INC nag-rally. Oh. After mag-rally, sila kuha ng basura nila. Tama, mali? Tama. Okay. O to, ganito challenge ko kayo. January 9, traslasyon na Sareno. Tignan natin kung walang kalat sa Maynila. Sa lahat ng dadaanan, sa lahat ng tinatambayan ng traslasyon. Oh, marami ang Roman Catholic, gaya ng kino-comment ng iba sa atin Puta, religion wars to. Hindi ko ini-invoke o pinoprovoke yung religious war. Pero makikita mo yung differences eh. 'Di ba? INC want transparency, 'di ba? May unity sila eh. Ang gusto nila unity, hindi unity. Unity. At totoo naman na merong tama naman si Kong Erice na merong magpa-file ng impeach at most likely may impeach si BP Inday Sara dahil sa Kongreso mas marami nga yung majority nga eh, 'di ba? Pero impeach hindi convicted kasi dahil may proseso pa 'yan. It's all about numbers eh. Same logic gaya nung discussion natin sa impeachment eh. It's all about numbers. Number yan, pero malapit na yung 2028. At marami ang hihingi ng tulong kay BP Inday Sara at sa tingin ko maraming babaliktad na mga politiko. Kailangan nila yung posisyon eh. Kailangan nila yung upuan at alam nila na kung gaano kalakas si BP Inday Sara at kung gaano kadami yung nagmamahal, kailangan nila tayong mga botante, lalo-lalo na tayong mga DDS supporters. Kaya sasabihin ko sa inyo, maraming yung babaliktad at maraming hihingi na maitaas ni BP Inday Sara yung mga kamay nila. Pero anong sigaw natin? Kulong na yan! Mga kurakot! Di ba? Tatandaan namin yung pangalan nyo. Hindi kami titigil dito kahit magpaulit-ulit ako ng content. Huwag lang tayong mawala at lumayo sa issue. Just like what Attorney Vic Rodriguez did sa 2025 GAA. Talagang hindi niya tinantanan. Diba? Hindi niya tinantanan. Halos araw-araw nga yun ang topic niya. Pag nagla-live siya. Ganun din gagawin natin dito. Kasi sa totoo lang, ang Pilipino makakalimutin eh. I mean, hindi makakalimutin na kumbaga nakakapag-move on agad. Nakakapag-move on agad sa mga issue. Pagka mayroong bagong issue, mawawala na isa. Tingnan nyo to, yung flood control. Tingnan natin yung flood control, kung sino ulit ang magbubukas niyan, magpo-push through ng flood issue. Dahil unti-unti nang nawawala, unti-unti nang nakakalimutan. Yan ang mangyayari. Okay?
Mga kayon, maraming salamat sa pagtangkilik, pagkikinig sa Joe Malone TV. Sana hindi kayo nag-skip ng ads. Issue ng bayan, ating pag-usapan.